Alam niyo po ba na itong si Senator Bato de la Rosa pinapa-aresto na? At sabi nga po dito mga kababayan sa Filipino Star ngayon, digital, ito po yung source natin ayan. Sabi po dito, Senator Bato de la Rosa pinapa-aresto na. Pinapa-aresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbasura ng Supreme Court ng kanyang hiling na Temporary Restraining Order or etong TRO. Kaugnay sa pagpapatupad ng kanyang International Criminal Court ICC warrant of arrest mga kababayan. Sabi pa dito, the Philippine Law Enforcement Agency are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa, pahayag ni Department of Justice DOJ Secretary Frederick Bida sa isang press conference ngayong Huwebes, Mayo 21. Sabi pa dito, Senator Bato is fugitive from justice and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Dagdag pa nito mga kababayan. So ibig sabihin, pagka na-aresto si Senator Bato mga kababayan, let's say halimbawa bukas o sa makalawa, talagang ang mangyayari po dito, dadalhin po papuntang dahig. I-deliver mga kababayan, papuntang dahig katulad nung nangyari kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, bukod po sa Department of Justice, nagpahayag na rin po ang NBI ng kanilang kahandaan kung sakaling aarestuhin na etong si Senator Bato. Ano po sasabi dito ng NBI mga kababayan with NBI Director Melvin Matibag? Lagi namang ready ang NBI. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na laging handa ang ahensya na ipatupad ang ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito'y matapos ihayag ni DOJ Secretary Frederick Bida na enforceable na ang warrant of arrest kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang TRO petition ng senador laban sa pagpapatupad nito. Dagdag pa ni Matibag, kasalukuyan na naghahanda ang kaukulang pahayag ang ahensya kaugnay ng mga usapin mga kababayan. So ibig sabihin, ang NBI po ay talagang kasalukuyan na pinaghahandaan itong posibleng pag-aresto po kay Senator Bato de la Rosa. Kasi nga, di ba kung matatandaan nyo, alam na ng mga taga-NBI kung nasa saan po yung mismong lokasyon kung saan nagtatago itong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan itong mismong pahayag ni DOJ Secretary Frederick Bida patungkol po dito sa pagpapatupad ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Kasi nga, hindi na pinaboran ng Korte Suprema yung TRO na nire-request niya. Kaya ngayon, walang makakapigil kapag ka inaresto etong si Senator Bato at kapag ka dinala ito papuntang dahig. So ngayon na ito, pakinggan po natin. Good afternoon, Jairo from Rappler. Operationally, Secretary, you said that huwag natin gamitin yung manhunt operation, but operationally, what would happen now? Magkakandak na po ba ng search operation, ang PNP, ang NBI? How will they implement Alam niyo po the yung mga warrant? law enforcement agencies natin, train po yung yan. Alam nila may standard operating procedure, meron yung mga intel gathering, intel analysis, counterintelligence measures that we will pursue. And they are expected to pursue this. And do we all of expect, this. do we expect them to have a common plan, a common, operational procedure on how to arrest na to? Magkakaroon po ba kayo ng meeting? Nagkaroon na po ba ng meeting ang NBI, ang PNP, at ang ating mga law enforcement agents to implement this warrant of arrest? Definitely, there's coordination among the various law enforcement agencies. There are existing guidelines. Kasi ito mga kababayan, tandaan nyo, pag si Senator na-aresto, pag siya nahuli mga kababayan, ito yung isa sa pinakamalaking accomplishment mga kababayan ng PNP, ng NBI at ng Secretary ng Department of Justice, pati ng Secretary ng DILG. Kung mahuhuli nila etong si Senator Bato at madadala papuntang dahig. Pero kung hindi nila mahuhuli ito mga kababayan, ibig sabihin lang yan, mahina po yung ating mga law enforcement. Ganun lamang po kasimple. Yan ang iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga payo natin sa mga ito na bilis-bilisan na po nila ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kasi baka mamaya matakasan na naman kayo at wala na naman kayong magawa para arestuhin etong si Senator Bato. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Guidelines, standard operating procedures to effect the arrest, and all of this will be followed. Last question po for me. Is this an order from the President himself? Ito po ba ay order ni President sa DOJ to order the law enforcers to implement the warrant? Sir? So actually, this presupposes any order because this is actually operationalizing a valid arrest warrant. Tsaka mandate yan.
Tsaka tandaan nyo mga kababayan, hindi na kailangan ng order ng presidente pagka ganyan. Yan po ay mandato ng Department of Justice, mandato ng NBI, mandato ng PNP at ng Secretary ng DILG mga kababayan na talagang arestuhin etong si Senator Bato kasi nga dumaan sa tamang proseso yung arrest warrant po niyan. Ano po, ituloy pa natin. That there's no interim order from the Supreme Court. The same is now enforceable and the law enforcement agencies will enforce them. Tama. Secretary, good afternoon. Darlene po from GMA News. Sorry, Do we- Darlene, that was the last question. Last one. Okay. Yeah, last one. Do we have leads or information through the NBI kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa? Yes, definitely. I heard there are leads that they're working on. There are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Timetable po, Secretary, meron po. Timetable, pwede ba mamaya, alauna? Hopefully we do it as fast as we can. Secretary, a word of warning po. Baka po may gusto kayong sabihin to those who might help him evade justice or escape from Ito na, ito This na. is precisely the point. Eto, makinig kayo ha, yung mga senator na magtatangkan tumulong kay Senator Bato de la Rosa, katulad ni Robin Padilla, at yung mga kaibigan ni Senator Bato de la Rosa na magtatangkan tumulong dyan, yung mga kumpare, katulad nitong sina Chis Escudero, makinig kayo ng mabuti dito sa sasabihin ni Secretary Bida. No? We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And Tama. Their search for justice started in 2017. Libo, daang-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this. Yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila. Hindi Tama. na sila pwedeng kumuha ng abogado. Hindi na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ha? Tingnan din natin. Let's paghahanap na obligasyon ng gobyerno. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Pero sa kabila po na siya ay maaresto, meron pa rin po siyang karapatan. At kinikilala natin yung mga karapatan niya. Tama. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Batid po natin ito. Kaya po sa ating lahat, no? Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Tama. Kasi dahil siya isang validly issued arrest warrant, diba, ng ICC, meron din po mga panuntunan. Hindi ho ako law expert ng ICC. Hindi na ako yung pero may mga panuntunan din po. Na pag meron kang ginawa para masawata ang maayos at matiwasay na pagsisilbi ng isang arrest warrant, may pananagutan ka rin. Diba? Kaya nananawagan po tayo. We need a closure on this one. Okay? So ito na lamang po. Ay maraming salamat po sa inyong pakikinig. I think Polo would ably answer your clarifications. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, maliwanag mga kababayan na kahit yung tutulong kay Senator Bato de la Rosa may pananagutan. So ibig sabihin, ako mga kababayan dapat talaga kasuhan ng tamang karampatang kaso etong si Senator Robin Hood Padilla. Kasi kung tutusin mga kababayan, kung normal na mga kababayan Pilipino po natin ang gumawa niyan, na itinago, let's say yung kaibigan nila, kamag-anak nila, mga kababayan na may pananagutan sa batas, damay talaga sila sa kaso. Kasi mga kababayan, obstruction of justice talaga yan. Pinipigilan nilang maaresto yung tao mga kababayan at pinoprotektahan pa nila. So dapat talaga managot dito si Senator Robin Hood Padilla. Alam nyo nga mga kababayan, sa totoo lang natatawa nga ako dito kay kay Robin Hood Padilla kasi nag-post siya kanina. Sabi niya dito, inihalimbawa niya sa isang ibon. Nasaan ba yun? Sabi dito mga kababayan ni Sir Robin Hood Padilla, eto daw, may isang tarat na dati ay nahawla. Ayaw na pakawala ng umangkin sa kanya. Pero dahil may mga nakiusap para mapalaya ang tarat na ito, muli siyang nakabalik sa kanyang pugad. Kakaiba ang tarat na ito. Hindi na nga nagpasalamat, ngayon umaawit pa sa napakapangit na tono mga kababayan. Yan yung sinasabi dito ni Senator Robin Hood Padilla. So ngayon para sa akin mga kababayan ganito, ang dapat dito kay Senator Robin Hood Padilla, mahawla talaga to dahil pinatakas niya, tinulungan niya yung pugante na nagtatago
sa batas, mga kababayan. Kung tutusin naman talaga, dapat itong si Senator Robin Hood Padilla, kinakasuhan din yan. Dahil siya na nga mismo nakiusap sa International Criminal Court, nakasuhan siya dahil sinuportahan niya yung madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato ng dating administrasyon. At siya mismo, aminado siya na handa niyang samahan itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya niya siguro pinatakas, mga kababayan. At dapat po talaga mahawla itong tao na ito kasi hindi po maganda sa isang imahe ng senador na hindi ka na nga lang basta tumulong do sa pugante para makatakas kung hindi pinatakas mo pa talaga yung pugante. Ano na lang ang sasabihin ng mga normal na mga kababayang Pilipino natin na yung iba ay nakakaranas ng ganyan. Na kapag ka may kaso, inaaresto agad, nakukulong agad. Samantalang kapag ka ikaw ay isang senador at may kaalyado ka, tutulungan ka, puprotektahan ka, gagamitin yung kapangyarihan ng Senado para itago ka hanggang sa makatakas ka. Di po ba kaya dapat talaga, mga kababayan, maaksyonan ito, makasuhan ng karampatang kaso etong si Senator Robin Hood Padilla. So ngayon, mga kababayan, tuloy pa natin yang usapin na yan dito pa sa nakita po nating balita na kung saan, mga kababayan, nagbigay po ng kani-kanila reaksyon. Ito po mga senator, mga kababayan, patungkol po sa pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Mistulang nagbigay ng green light o go signal ang Korte Suprema para ipatupad ang anumang kautusan mula sa foreign tribunal, partikular ang International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo matapos tanggihan ng Supreme Court ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Layon sana ng TRO na harangin ang warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kanya. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Sen. Bato. Samantala, bilang kilalang malapit kay Senator De La Rosa, hindi naman naitago ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang kalungkutan sa desisyong ito ng Supreme Court. Gayunpaman, muling binigyan. Siyempre, talagang malungkot yun si Senator Robin Hood Padilla. Patakasin ba naman niya yung pugante? Diba, mga kababayan, subukan ba naman niyang patakasin yung pugante, tapos ang ending, mga kababayan, maaaresto lang din. Siyempre, sasama talaga yung loob mo dyan. Kasi gawain ni Robin Padilla to dati. Ang ano nga lang, mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo sa usapin ng kaso ni Robin noon, napilitan siyang sumuko. Pero dito, kay Senator Bato de la Rosa, nakakapagtaka dito bakit saglip na isuko niya, pinoprotektahan niya pa. Ang diin ni Senator Padilla ang naunang tindig ng liderato ng Senado na dapat ay dumaan pa rin sa lokal na korte ang proseso. Ay, siyempre, malungkot yun. Hindi nga naman tayo pwede maging reaksyon. Hindi malungkot tayo. May illegal po ba? Ay, tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. Eto, mga kababayan, kung matatanda nyo, di ba nag-viral yung kay Jemmy Bondok? Na sinasabi ni Jemmy Bondok, mga kababayan, nakasuhan daw si Bato de la Rosa dito sa Pilipinas. So ngayon, kung makikita nyo, contradict yung sinasabi ni Jemmy Bondok sa sinasabi ni Robin Padilla dito. Ang sabi daw ni Alan Peter Cayetano, hihintayin daw po nila yung warrant of arrest galing daw po sa local court. Paano magkakawarrant of arrest dito sa Pilipinas yan? Wala namang kaso dito yan. Kasi nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, takot magkaso ang mga Pilipino kay Bato de la Rosa. At kinadigong, mga kababayan, kasi sila ang nasusunod nung panahon na yon. Kaya nga doon sila kinasuhan sa International Criminal Court. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, eto to be fair, wala ding sinasabi si Alan Peter Cayetano na hihintayin nila yung local warrant of arrest ni Bato de la Rosa kasi nga alam ni Alan Peter Cayetano na wala pong arrest warrant etong si Senator Bato dito sa local. At ang isa pa, mga kababayan, wala naman nagsasampa ng kaso kay Bato de la Rosa dito sa Pilipinas. So paano magkakaroon ng warrant of arrest yan? Kaya nga contradicted, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Robin Padilla sa sinasabi ni Jemmy Bondok na kasuhan sa Pilipinas etong si Senator Bato. Anyway, tuloy pa natin. Ibig sabihin dyan, fake news po dyan si Robin Padilla. Naman ni Senator Sherwin Gatchalian, bahagi lamang ito ng umiiral na judicial process sa bansa.
Binanggit din ng senador ang isang resolusyon ng Senado na posibleng magsilbing legal na basihan aniya ng law enforcement agencies sa kanilang pag-aksyon. This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din napupahan na resolution dito yung resolution number 44 na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts, and Supreme Court is a local court. So ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies sa legal basis for their action. Naniniwala naman si Senator Jinggoy Estrada na hindi pa ito ang huling maaatrasan ni Senator De La Rosa. I think he still has a lot of legal remedies left. It's up to his lawyers. Ngayon ay plano ng kampo ni Senator Bato na muling maghain ng motion for reconsideration sa nasabing desisyon ng Korte Suprema laban sa arrest warrant ng ICC laban sa mambabatas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam niyo mga kababayan, tingin ko dito pag naaresto si Senator Bato de la Rosa, wala na magagawa mga abogado niya. Yan yung katotohanan dyan mga kababayan. Pag naaresto, halimbawa si Senator Bato, wala na magagawa mga abogado niya kasi pag naaresto yan, diretso sa kay helicopter na po yan, papuntang Dahig mga kababayan. Yun yung possible na mangyari dyan. Kaso nga lang ang problema, ang isang pwedeng maging problema dyan kapag kanan laban, etong si Senator Bato. Baka hindi na siya umabot ng Dahig mga kababayan. Yun yung problema dyan. Kasi kita nyo laging sinasabi ni Bato de la Rosa na hindi po siya magpapahuli ng buhay. Ibig sabihin, talagang may tendency mga kababayan na etong si Senator Bato ay manlaban. Ano po, manlalaban talaga yan. Para wag lang maaresto. Kasi sinabi niya naman talaga na hindi talaga siya magpapahuli ng buhay. So ibig sabihin, malaki ang posibilidad na baka manlaban etong si Senator Bato. Kaya nga kung tutusin mga kababayan dapat na talagang maaresto yung si Bato de la Rosa kasi yung mga kaliyado niya na tameme kahapon dun po sa paghabol ng media sa kanila at tinatanong kung under attack ba or hindi etong Senado mga kababayan. Aba, biglang naging maiingay ulit ngayon katulad ni Amy Marcos. Di ba kahapon tahimik yan? Habang hinahabol ng media at tinatanong about dun sa sinabi ni Secretary John Vic na naging resulta doon sa investigasyon na walang under attack sa Senado. Ngayon mga kababayan, nag-ingay ulit etong si Amy Marcos at pinanindigan niya po mga kababayan yung pagka-fake news peddler po niya. Bakit po natin nasabi? Eto, pakinggan nyo Wes, talagang under attack ang Senado ng NBI. Maliwanag yun. Kita niya, pinipilit pa rin talaga niya under attack daw ang Senado ng NBI. Maliwanag daw po yun. Kahit mismong lumabas na sa investigasyon na galing mismo sa CCTV footage ng Senado na wala talagang nangyaring pag-atake. So ngayon, ito pa yung sinasabi niya dito. Nagkagulo, May 13 yon. Pero nagumpisa talaga ang tensyon nung May 11, nung dumating si Bato. Tapos, isipin mo, ang kapal nila, hinabol si Bato doon sa hagdanan pa lang sa pasukan ng Senado. Re-wrestling si Bato. Ang kapal, lakas ng loob, i-wrestling ang Bato. Pagkatapos si Bato, dumating sa plenaryo para bumoto, duguan ng kamay. Kasi nga, tinakal-takal siya ng ilang tao. Ayun, yun ang umpisa noon, May 11. Talagang pinanindigan mga kababayan ni Amy Marcos yung pagka-fake news peddler niya. Ano yung sabi niya? Ni-wrestling daw mga kababayan yung Bato. Kaya daw merong mga dugo sa kamay ni Senator Bato de la Rosa kasi dinanggil-danggil daw mga kababayan doon sa hagdan si Senator Bato. Maliwanag kita sa CCTV footage na wala namang umano kay Bato de la Rosa. Talagang nagtambilong lang talaga siya doon sa hagdan, nadapa siya doon. Kaya napatuon yung kamay niya, kaya nagkaroon ng gasgas mga kababayan. Talagang kita nyo kung gaano ka fake news peddler. Eto nga si Amy Marcos. Biruin nyo kung gaano to. Senadora pa to pero nangunguna sa paggawa at pag-iimbento ng fake news kahit may CCTV footage na. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Pagkatapos, nagsipasok yung mga NBI, binugbog pa yung isang tauhan namin na ayaw magpapasok ng tao. Kasi mahigpit dyan sa Senado, parang Congress, parang Malacanang, may sariling security. Bawal pumasok, miski PNP, basta hindi nagpahintulot. Ayun, pumasok sila, binugbog nila yung tao namin, yung sargento. Isa pa yan, mali din naman yung kwento dyan mga kababayan.
'Di ba? Mali-mali naman yung kwento nila dito eh. Anyway, tuloy pa natin. Si Terence Lim, bugbog sarado yung tao, dinala pa sa ospital. Ayan na, yung May 13 na. Lahat kami nagkakaukus, nandiyan kami sa loob ng Senate President's Office. Pagkat inaambangan namin yung articles of impeachment, gusto kasi namin gawin na kagad, ayaw namin upuan, inaantay namin, darating na daw galing Congress. Biglang nagulat naman kami, kasi nagpuputukan na, 2 pinto lang, tama yung sinabi ni Senator Pia kasama kaming lahat Andun kami, nagkakaukos tungkol sa impeachment, biglang may putukan. Ngayon, ang malaking issue, bakit daw ang security ng Senado ang unang nagpaputok? Kasi nga, ang problema, hindi ako abogado nila, sigurado ako na sila makakapagtanggol ng sarili nila. Pero may nangyari na May nabugbog na sa kanila at meron ng duguan nga ng senador. Hindi, ang pinag-uusapan dito, Senator Amy, hindi yung hindi yung nabugbog na Sergeant at Arms. Ang pinag-uusapan dito, yung warning shot ni Aplaska na sinasabing isang putok lang pero nung nakita sa investigasyon, umabot pala ng 3. Kung tutusin nga, kung bibilangin nyo mga kababayan, nasa 4 pa nga yung inabot ng pagpapaputok nitong si Aplaska. At dito ang pinag-uusapan dito mga kababayan kung under attack ba or hindi etong Senado. Pero base sa investigasyon, sa mga CCTV footage, wala namang nangyaring ganon. So ibig sabihin, talagang literal na drama lang talaga ito ng kampo ni Amy Marcos mga kababayan para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Pero kung tatanungin natin ang taong bayan kayo mga kababayan, kung tatanungin ko kayo, naaawa ba kayo sa katulad ni Amy Marcos? O naawa ba kayo sa katulad ditong si Amy Marcos na fake news peddler? Diba? Press 1 nga mga kababayan doon sa mga naaawa. Press 2 doon sa mga nagsasabing dapat magbitiw na to bilang senadora ng Pilipinas. Diba? Ayan Press 1 sa mga naaawa kay Amy Marcos. Press 2 sa mga nagsasabi na dapat magbitiw na to bilang senadora ng Pilipinas kasi masyadong fake news peddler. Halatang halata na imbento yung kwento. Di ba biruin mo sabihin duguan daw si Bato? Wala namang ganun Di ba nakita nyo ba na duguan yung kamay ni Bato? Wala namang ganun mga kababayan. Invento lang talaga ni Amy Marcos to. Ano po ngayon tuloy pa natin? Ayan puro press 2 Di ba? Anyway, tuloy pa natin mga kababayan. Kaya talagang hyper na kaming lahat noon. Tapos, nagsipasok, nagbabarena pa ng pader galing sa GSIS. Isipin mo, kahapon sinabi ba naman na nanakawin daw namin yung painting ng GSIS? Pihirang buhay to. Binutas yung pader, tapos pilit na pumapasok. Ang dami na pala nila doon sa loob. Fake news yan. Full arm, full gear. Fake news yan mga kababayan. Literal na fake news to. Itong sinasabi ni Amy Marcos, literal na fake news yan. Wala tayong nakitang nagbubutas ng pader. Ang nakita natin, nagsasarado ng pinto. Pero walang nagbubutas ng pader. Diba? Literal na fake news itong sinasabi ni Amy Marcos. Senadora pa man din. Naka-tactical gear sila, naka-long arms, nakakatakot tignan. Sinabi ng security namin, si Aplaska, na sabi ni Alvarez, ikaw ang fake news. Marunong ka bang umintindi ng issue? Alam mo kung bobo ka, makinig ka na lang umalis kayo dyan, umalis kayo. Ayaw umalis. Nagsisigawan sila, biglang nagpaputok. At yun nga, imbes na ibaba yung sinasabi, nagsisigawan na daw, bigla daw nagpaputok. Siguro ang tinutukoy nyo dito, mga taga-NBI, ay maliwanag nga mga kababayan, na inamin ni Aplaska na siya ang unang nagpaputok. Pangalawa mga kababayan, kita nyo naman sa mga video na yung mga nagbabarena ay isinasarado yung pinto. Hindi po nagbubutas ng pader. Wala nga tayong nakita dong nagbubutas ng pader Ang nakita natin doon, sinasarado yung pinto. Nilang armas, nagpaputok din. Kaya nagkaputukan. 44 ang basyo na nakita. Ganong katindi. Halatang fake news, no? Diba? Halatang fake news mga kababayan. Si Amy Marcos. Kaya ang ending ng kanilang ka-fake newsan, inilagay nila si Bato de la Rosa mga kababayan sa alanganin. Dahil kung pakikinggan po natin, etong reaksyon mga kababayan ni dating Chief Justice Asguna na bumalangkas ng 1987 Constitution, yun daw pong protective custody, hindi daw po legal mga kababayan na basihan
sa batas. Yan po yung sabi dito Yung ibinigay na protective custody ng Senado ay hindi daw po legal na basihan sa batas. Sabi po ni former Chief Justice Ascuna, mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Si retired Justice Adolfo Ascuna, former Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines at isa po sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Hingan po natin ang kanyang opinion, ang kanyang insights kaugnay po ng desisyon ng Korte Suprema kahapon na pagbasura po ng hiling na temporary restraining order at status quo ante order ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Magandang umaga po sa inyo, Justice. Magandang umaga po. Si Alvin po ito, Justice. Ano po? Ano pong ibig sabihin? Ano pong implikasyon ng desisyon ng Korte Suprema? Ibig sabihin po ba, Justice, pwede nang i-manhunt o hulihin ng mga otoridad si Senator De La Rosa? Sa palagay ko po, sa ngayon, pwede na siyang arestuhin. Ngunit ang Korte Suprema hindi pa nag-decide ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas. Medyo sa palagay ko dapat hintayin muna yung desisyon sa petition mismo upang maklaro kung talagang wala nang hadlang sa pagpadala sa kanya sa Hague. Yun po ang hintayin natin dahil hindi pa nakadesisyon ng Korte Suprema sa Pero iilang tulog na lang naman. Ano ba ngayon? 21, mga kababayan, 4 na araw na lang ilalabas na ng Korte Suprema yung pinaka-final na desisyon po nila sa lahat ng hinihiling na remedies ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. Pero yung maganda kasi dito, mga kababayan, sa unang inilabas na desisyon ng Korte Suprema, maliwanag na hindi nila binigyan ng TRO si Senator Bato. Ibig sabihin, hindi nila pinipigilan yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At anytime, anywhere, pwede siyang arestuhin. Sa petition mismo, dinesisyonan muna yung temporary restraining order. So, ibig sabihin, pwede na siyang arestuhin. Ngunit sa narinig ko, ang pamahalaan ay hintayin pa rin yung main decision. Huwag lang siyang lumabas sa bansa. Okay, so just to be clear, himayin natin yung opinion ninyo, Justice. Ano po? Ang sinasabi ninyo ay pwede, sa palagay ninyo ay pwede siyang arestuhin, pero sa palagay ninyo hindi pa siya pwedeng dalhin sa The Hague. So pwede siyang physically i-accost, i-detain, pero not to travel to The Hague kagaya nung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Opo, pwede na siyang i-detain kung makita siya dito sa Pilipinas. Ngunit pag papadala sa Hague, dapat hintayin muna yung main decision ng Korte Suprema. Opo, so kung pwede na po siyang arestuhin o i-detain, Justice, is he therefore a fugitive from the eyes of the law? Palagay ko po hindi pa dahil nakapending pa yung issue ng efficiency o sufficiency ng international warrant for purposes of sending him out of the country. So that is still to be decided. Opo, nga ngayon. Sige po. Pero hindi na masama, mga kababayan. Mas maganda umaksyon na yung mga otoridad natin at arestuhin na etong si Senator Bato. Kasi mga kababayan, habang tumatagal, kung hindi sila action dito, kung hindi nila arestuhin si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, talagang makakaiwas to, makakatakas to sa kamay ng pananagutan. So mas maganda na hawak na ng mga otoridad itong si Senator Bato habang hinihintay yung pinal na desisyon ng Korte Suprema. Mas maganda yung ganon kaysa hahagilapin pa kung saan nagtatago itong si Senator Bato. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Third naman na Justice, ano po? Kumbaga opinion nyo na lang naman po ito, hindi naman po kayo kasali dun sa deliberasyon ng Korte Suprema. Tama. Kung kayo po ang tatanungin, kasi yun ang nagiging debate, dun nagkakatalo at nag-aaway-away yung magkabilang kampo. Yung ICC warrant ba ay sufficient o sapat para arestuhin ang isang Pilipino at dalhin sa ICC? Kung kayo tatanungin, hindi ganyan ang tama. Dapat talaga lokal. Kasi ang in-insist ng kampo ni Bato, dito nyo kami i-try sa local court. Dapat ang mag-issue ng warrant, local court. Ano ho ba talaga, Justice? Ano kasi itong international warrant, hindi parang ordinaryong arrest warrant ito. Po. Hindi lamang ito arestuhin kung hindi ipapadala sa ibang bansa. Opo. Kaya itong international warrant dapat magkaroon ng definite ruling Supreme Court kung ano ang epekto nito sa harap ng ating sariling batas
na nakalagay na mayroong diskresyon ang pamahalaan na ipadala siya o hindi. Dahil nakalagay sa sariling batas natin na the Philippine authorities may decide to send him abroad instead of Iyari yan si Senator Bato pag ang pamahalaan na nag-decide. Di ba mga kababayan? Halimbawa, kung akong presidente at ako magdi-decide para ipadala si Senator Bato sa dahig or hindi, ang sagot ko dyan, ipapadala ko na yan. Para na sa ganon, hindi naman unfair kay Duterte na siya lang ang naando doon mga kababayan at yung mga alipores niya, wala. Di po ba? Kasi kung ako talaga ang tatanungin dyan mga kababayan, sila naman ang kasama ni Duterte na ginawa yung maling pulisiya na yan hanggang sa in-execute. Ano po sa field, yung maling pulisiya nilang yan, dapat po talaga mga kababayan, magkakasama sila doon na iniimbestigahan at nililitis ng International Criminal Court. Ano po ngayon, ituloy pa natin. requesting him here. So yun po ang dapat mapaliwanag ng Korte Suprema. Hanggang hindi po yan napaliwanag, hindi po natin pwedeng masabing fugitive na ito si Bato dahil hinihintay pa niya yung papaliwanag sa main decision na yan. Pero ang posisyon ninyo as a jurist, as an expert, siyempre gusto natin malaman, ano, kasi may weight po ang opinion ni Justice Ascuna dahil dati siyang Supreme Court Justice. Tama. Ano ang posisyon ninyo, ang legal position ninyo sa usapin, Justice? Ang personal opinion ko dyan ay ang pamahalaan natin ay mayroong discretion to send a person under the international warrant to The Hague. At i-combine ito sa article ng Statute of Rome na tayo ay nanatiling obligado sumunod sa mga utos ng ICC regarding crimes committed during the time we were still members. Ang pamahalaan may poder na ipadala siya. Opo. So, pag sinabi... yung mga dinisit dyan. Ayan mismong dating Chief Justice mga kababayan ng Korte Suprema na ang nagsasabi na talagang kung sa kanyang opinion mga kababayan dapat talaga ipadala na si Senator Bato sa International Criminal Court mga kababayan, lalo na't meron po tayong Republic Act 9851 na kung saan sinasabi po doon, lagi naman po natin itong inuulit, na kapag may isang Pilipino na iniimbestigahan or nililitis ng International Tribunal Court mga kababayan, dapat po talagang ipadala doon, isurrender ng Philippine Authority. Yan po yung sinasabi dyan mga kababayan sa Republic Act 9851. Kaya nga hindi ko maintindihan kung sang logic nakuha ni Jamie Bondoc yung yung sinasabi niya na dapat sa kanilang mga abogado i-implement yung arrest warrant ni Senator Bato. Di ba maliwanag mga kababayan na kapag halimbawa ikaw yung nakapangalan sa arrest warrant, kailangan sa'yo i-implement yun kasi babasahan ka ng Miranda rights pag inaresto ka, hindi sa abogado niya. Kaya nga hindi ko makuha yung logic ni Jamie Bondoc nung sinasabi niya mga kababayan na sila na lang yung tatanggap ng arrest warrant ni Bato de la Rosa. Pero anyway, mamaya pag-usapan natin yon, tuloy pa natin to. Sabi ninyong sa Statute of Rome, yung Rome Statute, hindi na tayo miyembro nun, Justice? Opo, yung Statute of Rome kasi mayroong continuing obligation tayo to cooperate kahit na tumigil na tayo mag-membro, mayroong provision doon, Article 127, Paragraph 2, which says that withdrawal shall be without prejudice to the consideration of matters already under the consideration of the court at the time we withdraw. Sa madalit salita, ano yung sinasabi dito mga kababayan? Sa madalit salita, kahit hindi na tayo miyembro ng Roman Statute, meron pa po tayong pinaka-obligasyon na hayaan silang magpatuloy sa kanilang nasimula na investigasyon mga kababayan, at kung ano yung kahihinat na nun, kailangan natin makipagtulungan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. So ito pong drug war provision na ito, mga prosecution, ay already under consideration of the court nung nag-withdraw tayo. Opo. Ngayon doon naman po sa, di ba may findings po doon sa Senado, yung nangyari sa Senado, kung na-monitor po ninyo, Justice, may pananagutan po ba ang Senado, kung sino man yung sa Senado doon na nag-protective custody po kay Senator Bato, tapos hindi na po siya mahagilap. Ang sabi, lumabas lang daw. Ang sabi ng iba, hindi ito, makas yan. Oo. May pananagutan ba ang Senado doon sa isyong yun? O wala naman, kasi hindi naman, ang posisyon nyo nga po, hindi naman siya fugitive at that point in time. Yung Senado naman yung protective custody nila, wala po sa batas yun dahil
yung immunity ng isang senador limited lamang sa offenses with penalty of 6 years and below. Tama! Ngunit itong protective custody maaring ating ituring na tradisyon lamang at nasa pamahalaan natin na respetuhin ba o hindi itong tinatawag na protective custody. Opo. So ibig sabihin hindi yun batas ang ginawa nung Senado, ano po, Justice? Hindi talaga. So, ngayong hindi na mahagilap si Senator Bato de la Rosa, may pananagutan ba yung liderato ng Senado o wala naman? Wala namang batas na ganon. Kaya ngunit itong ating mga autoridades naman ay palagay ko ay rinrespeto din yung Senado at pinapayagan lang siyang sigurong mag-attend ng hearing kung gusto niya. Opo. Ngayon, final. Justice, nandito si Doris Bigornia. Gusto makisali po. Gopert. Justice, gusto ko lang malaman, hindi po ba, this sense, medyo hindi magandang message sa ating mga kababayan na kapag ikaw ay nasa poder, you can get away with anything Parang and everything. total kakanlungin ka naman ng Senado eh. Samantalang ordinaryong tao, Diretsong kulong. rekta po, justice eh. So parang ang nagaano mga tao, bakit ganon? Tungkol yan sa impeachment proceedings kasi ang requirement sa kasalukuyan ay physical presence. Kaya kailangan siyang humarap upang sumama doon sa proceedings sa impeachment. Ang pamahala naman hindi naman daw siya arestuin hanggang walang desisyon ng Supreme Court doon sa main petition niya. Opo. Ito naman ang tanong ko last, Justice, ay political. Ano po, political ang nature ng tanong ko. So, sa palagay ninyo, Justice, tama po ang stance o current position ng gobyerno na antayin na natin kung ano man yung magiging pasya ng Korte Suprema bago natin arestuhin o kung ano man ang gawin natin, let's wait for the Supreme Court. Wait and see. Is that the more prudent stance for government, for the administration now? O hindi? I-execute nyo na yan. Wala nga TRO wala nga SQA, di ba? Yan. Ano mas maiging posisyon sa gobyerno as administration? Tingin ko dito mga kababayan, much better hintayin yung buong dalawa kasi yung tingin ko dito mga kababayan na, in my personal opinion, ang una, dapat i-execute na. Arestuhin na si Senator Bato de la Rosa at ilagay sa custody ng ating mga otoridad mga kababayan habang hinihintay yung pinal na desisyon mga kababayan ng Korte Suprema sa May 25. 2026. So ngayon, ang pangalawa naman dito mga kababayan, mas maganda talaga na hintayin na kung ano yung sasabihin kabuuan ng Korte Suprema para na sa ganon, lahat ng proseso sa paglipat kay Senator Bato de la Rosa papuntang dahig mga kababayan, lahat dumaan sa tamang proseso at wala nang masasabi yung mga didishit na pinulitika etong si Senator Bato. So ngayon ituloy pa natin. Justice. Palagay ko tama yung posisyon ng gobyerno na hintay na muna yung desisyon ng Supreme Court dahil wala kasing guidelines ngayon concerning itong mga international warrants which are different from our local warrants because it involves rendition, surrender to a foreign country. So wala pa tayong implementing rules and regulations. Unlike yung extradition, meron ang ginawa ang Supreme Court rules on extradition. Ngayon siguro dapat gumawa ang Supreme Court rules regarding international warrants. Opo. Justice, maraming salamat po sa insights po ninyo. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pag-accommodate sa request namin. Ayan mga kababayan mismong dating Chief Justice mga kababayan ng Korte Suprema ang nagsabi na kung saan tatanungin mga kababayan, ang pinakamagandang dapat gawin sa usapin ng pananagutan ni Senator Bato de la Rosa ay isuko na siya sa International Criminal Court mga kababayan kasi naman talaga ang nakasaad sa sinasabi po ng batas ng Republic Act 9851 na kung saan dapat isurrender ang isang Pilipino na iniimbestigahan mga kababayan sa International Tribunal Court mga kababayan, katulad ng International Criminal Court. So ngayon, para sa akin, much better na arestuhin na sa lalo't madaling panahon etong si Senator Bato habang hinihintay yung pinal na desisyon ng Korte Suprema mga kababayan. So kayo, kung kayong tatanungin ano pa masasabi ninyo, hingil po sa usapin po na ito mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo, hingil po dyan.